Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. 15 gamot sa ilang mga sakit exempted na sa value-added tax. COC filing para sa 2025 elections, wala nang atrasan sa Oktubre. PBBM, dinipensa na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Attorney Topacio, kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Liza Marcos. Philippine team umarangkada na sa Paralympics 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nitong ika-28 ng Agosto ay kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 2 pang bagong kaso ng Mpox. Isa ay natukoy sa National Capital Region o NCR at isa naman sa Calabarzon. Ang parehong kaso ay tinuturing pa rin na milder form ng Mpox virus na mas kilala sa tawag na Clade 2. Ang Mpox Case 13 ay isang 26 na taong gulang na babae mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-20 ng Agosto 2024. Samantalang ang Mpox Case 14 naman ay isang 12 taong gulang na lalaki na mula sa rehiyon ng Calabarzon at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa datos mula sa DOH, ang kabuuang bilang ng kaso ng Mpox ay nasa 14 na ngayon mula pa noong Hulyo 2022. 9 na kaso ang matagal nang nakarecover mula noong 2023 at 5 na ang aktibong kaso na naghihintay para sa pagresolba ng mga sintomas sa kasalukuyan. Magandang balita po lalo na sa ating mga senior citizens. Asahan ang pagbaba ng presyo ng ilang mga gamot sa sakit. Ito ay matapos na i-anunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na 15 gamot ang exempted na sa value-added tax. Kabilang dito ang ilang mga gamot sa cancer, high cholesterol, hypertension at mental illness. Batay ito sa inisyu ng BIR na Revenue Memorandum Circular No. 93-2024 nitong Miyerkules. Kaunti pa rin ang bilang ng mga botanteng Pinoy na nasa ibang bansa na inaasahang makikilahok sa pagboto sa darating na 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa 1.18 million pa lang na overseas Filipino voters ang nakapagparehistro para makaboto. Kabuuang bilang nakapuspa sa target ng COMELEC na 1.486 million. Aniya, kabilang sa dahilan ng mga Pinoy na hindi pa nakakapagparehistro ay dahil sa trabaho o kaya naman ay naninirahan ng malayo sa mga itinalagang registration sites. Sa ibang usapin, tutol si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa isinusulong na panukala ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na ilipat ang petsa ng filing ng Certificates of Candidacy o COCs para sa 2025 elections. Nakatakdang maghain ng COC ang mga kandidato sa unang linggo ng Oktubre na iminumungkahing ipagpaliban at ilipat sa buwan ng Disyembre. Tugon ni COMELEC Chair Garcia, tutol umano siya na ilipat ito at nanindigan na ipagpatuloy sa orihinal na schedule ang COC filing sapagkat maaapektuhan nito ang paghahanda ng ahensya para sa midterm polls at sa pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections.
Aarangkada na sa susunod na taon ang parte ng MRT-7, yan ang naging pagbabahagi ng Department of Transportation o DOTR sa kanilang opisyal na social media page. Tunghayan ang detalye kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR sa kanilang opisyal na account na handa ng umarangkada ang parte ng MRT-7 sa taong 2025. Ayon sa kalihim ng DOTR na si Jaime Bautista, patuloy pa rin ang konstruksyon na isinasagawa rito kung saan ang magiging partial operations nito ay sakop ang unang 12 istasyon mula North Avenue hanggang Quirino na magsisimula sa SM North EDSA hanggang Lagro, QC. Samantala, ang mga istasyon na tala sa Caloocan at San Jose del Monte sa Bulacan naman ay nakatakdang magamit sa taong 2026 hanggang 2027. Inaasahan ang naturang railway system na mababawasan na ang oras ng biyahe sa Quezon City kung saan mayroon itong kapasidad na mapagserbisyohan ang 300,000 pasahero. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang pagsasara ng ilang kalsada at pagpapatupad ng traffic rerouting sa paligid ng San Beda University para sa nalalapit na 2024 bar examinations sa susunod na buwan. Ayon sa Manila Public Information Office, isasara ang kalsada sa Mendiola at Concepcion Aguila Street sa mga sumusunod na araw na nakatala sa inyong TV screen mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Nasa kabuang 12,246 na ang nagparehistro at inaasahang sasabak para sa bar examinations ngayong taon. Inaanyayahan ng publiko para magparehistro at maging opisyal na botante sa ilalim ng programang Register Anywhere program ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ay para sa mga nais makaboto sa 2025 elections kung saan maaaring magparehistro sa mga pribadong establishmento at tanggapan ng gobyerno sa buong bansa hanggang ngayong katapusan ng Agosto. Kwalipikado kang maging botante kung ikaw ay 18 taong gulang pataas, naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at naninirahan sa lugar kung saan nais mong magparehistro ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang araw ng halalan. Susunod sa News Force. PBBM pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng media organizations. PNP-ACG nagbabala sa mga nagbebenta ng registered SIM card. DOTR tinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong violation of human rights ang nalabag sa operasyon ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ginagawa lamang umano ng kapulisan na maging ligtas ang nasabing lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging patuloy na operasyon ng Philippine National Police sa Davao City. Kaugnay ito ng pagtugis ng PNP kay Pastor Apollo Quiboloy sa pinaghihinalaang tinataguan nito sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Ayon kay Pangulong Marcos, walang nilabag na human rights violation ang mga kapulisan sa pagsisilbi nito ng arrest warrant sa lugar.
Ipinaliwanag din niya na sa sobrang lawak ng 30-hectare compound na ito ay hindi sasapat ang 1 dosenang kapulisan. Kaya naman napakaraming personnel umano ang nararapat na i-deploy. Kinuwestiyon din ng Pangulo kung bakit dinadamay ni Quiboloy ang mga inosenteng tao na miyembro ng KOJC para gawin niyang proteksyon. Si Quiboloy ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse at iba pa. Samantala ay pinag-utos naman ng Davao Regional Trial Court na tanggalin ng PNP ang mga barikada nito sa KOJC compound. Susunod naman umano ang PNP dito, ngunit ipagpapatuloy pa rin ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Quiboloy at iba pang kasama niyang mga akusado. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, nakaalerto na ang mga otoridad sa mga bansa sa Asia para sa posibleng pagtatago ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang ambush interview sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Aniya, nakausap niya ang mga ambassador ng Asian countries at sinabing nakamonitor na ang mga ito kay Alice Guo. Kumpiyansa naman ang senador na ang pagdinig bukas sa Senado ay makakatulong upang maisiwalat ang iba pang kasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. This is the end of the road na no? Wala na silang pupuntahan. So, mas maganda pang sabihin nila kung paano nabuo itong Pogo Hub sa Porac, paano nabuo itong Pogo Hub sa Banban, paano nakapasok dito si Alice Guo at ang kanyang pamilya. So, maraming mga connections na dapat nilang sabihin para makafile ng magandang kasong gobyerno at makulong itong mga taong to. Usap-usapan ngayon ang litratong kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, si Cassandra Lee-Ong. Mismong si Ong umano ang nagkumpirma na lehitimo ang litrato. Depensa naman ng isa sa kasama sa larawan, walang koneksyon ito sa Pogo. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Ilang araw matapos maaresto si Cassandra Ong, lumutang sa social media ang larawang kasama niya umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at katabi naman niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Si Cassandra Ong ay nauugnay sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Kaya naman sentimiento ng mga netizens, may kinalaman ba ang administrasyon sa pag-operate ng mga Pogo sa bansa? Sa isang press con, isiniwalat ni Attorney Ferdinand Topacio na mismong ang kliyente niyang si Cassandra Lee-Ong ang nagkumpirma na lehitimo ang kontrobersyal na larawan. May alam umanong mga impormasyon si Cassandra Ong ukol sa mga Pogo sa bansa. Paggigit pa ni Topacio, ang larawang ito umano ay isang clue kung bakit ang mga Pogo ay dumami umano sa panahon ng Administrasyong Marcos. Kasama sa litrato si Ginoong Wo na kinikilalang may-ari umano ng Pogo sa Porac, Pampanga, ang kasalukuyang direktor ng PAGCOR na si Jose Maria Ortega, si Noel Patrick Prudente na dating opisyal ng Bureau of Customs at kasama rin si Special Envoy of the President to the Republic of China Benito Techico na nilinaw naman ang mga aligasyon ukol dito. Ayon kay Techico, wala umanong malalim na relasyon at ugnayan si Pangulong Marcos at First Lady Liza kay Cassandra Ong. Isiniwalat din niyan ang may-ari ng naturang restaurant ang nagpakilala sa kanila kay Lee-Ong. Ang larawang ito umano ay noon pang 2020 matapos ang lockdown. Samantala, nasa kustodiya na ng Kamara si Cassandra Lee-Ong at nakatakdang humarap sa pagdinig bukas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Isa pang balita, matapos ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Cassandra Leong, ay dinala na ito sa kustodiya ng Kongreso nitong Lunes, ika-26 ng Agosto. Si Ong ay sumailalim sa inquest proceedings ukol sa kanyang paglabag sa Philippine Immigration Act, bunsod ng kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo sa Lucky South 99. Kaugnay nito, nangako ang komite na kanilang paiigtingin ang investigasyon sa iligal na pogo at sa mga personalidad na nauugnay rito. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang mga nagtatangkang magbenta ng registered SIM card sa platapormang online. Ang kaparusahan na maaaring ipataw, alamin mula kay Daniza Lopez. Sa paglaganap ng bentahan ng mga registered SIM card online, ay muling nag-abiso ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko na itigil at huwag nang tangkain pang gawin ang iligal na aktibidad na ito. Pagbabahagi ng ahensya, ito'y lumalabag sa Batas Republika bilang 11934 o ang Subscriber Identity Module SIM Registration Act. Paliwanag ng PNP-ACG, kaya't ito'y hindi pinahihintulutan sapagkat kadalasan itong ginagamit sa panlilinlang. Haharap naman sa pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ang sinumang mahuli na lumabag sa batas na ito kung saan maaari ring patawan ng multa na nagkakahalagang 100,000 piso hanggang 300,000 piso. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na iniusog na nito sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa mga toll expressway. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang pagpapaliban dito ay para sa pagpapabuti ng operasyon at para mas paghandaan pa ng publiko. Dahil sa ilalim ng bagong panuntunan ay papatawan na ng multa ang sinumang walang sapat na load sa kanilang RFID. Isinagawa nitong ika-27 ng Agosto ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal mula sa mga media group na siyang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Kapisanan ng mga Broadcaster na Pilipinas o KBP, National Press Club of the Philippines, Malacanang Press Corps, Malacanang Cameramen Association at Presidential Photojournalists Association. Ang KBP ay samahan ng mga istasyon ng radyo o telebisyon sa bansa, samantala ang NPC naman ay samahan ng mga individual na mamamahayag mula sa radyo, TV at print. Ang Malacanang Press Corps ay binubuo ng mga mamamahayag na regular na gumagawa ng balita para kay Pangulong Marcos Jr. Sabay-sabay na ginawa sa Malacanang Palace ang panunumpa ng iba't ibang organisasyon na kumakatawan sa mabuti, patas at may kredibilidad na pamamahayag sa bansa. Nanumpa sa tungkulin ang mga opisyal at direktor ng KBP sa pangunguna ng kanilang chairman na si Ruperto Nicdao Jr. at President Noel Galvez, kasama rin ang mga direktor ng KBP Standards Authority. Isa naman sa mga direktor ng nasabing samahan ang Vice President for Operations ng One Media Network at National Press Club member Lorleen Velarde. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga nanumpa sa larangan ng pamamahayag kung saan hinikayat niyang ipagpatuloy nito ang pagpapanatili ng tapat, totoo at profesionalismo sa paghahatid ng impormasyon. I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. Binigyan din ni Marcos na ang pahayag ng bawat mamamahayag ay nakabatay sa masusing pagsasaliksik para matiyak ang kredibilidad at lehitimo ng impormasyon, kung saan tiwala rin ng Pangulo na magagamit nito ang iba't ibang plataporma ngayon sa pagpapalakas ng tinig
ng mga nasa laylayan. I trust that you will also make the most of your platforms by amplifying the voices of the marginalized so that they too can take part in the building of our nation. Tiniyak din ni Marcos na sa ilalim ng kanyang administrasyon sa bagong Pilipinas ay walang lugar ang karahasan sa media. Naniniwala rin ito na ang ugnayan sa pagitan ng media at gobyerno ay kritikal sa pag-unlad ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, matapos ang opisyal na pagbubukas ng Para Games 2024 sa Paris, France, nitong nakaraang Miyerkules ay patuloy din ang pagkokondisyon ng mga Paralympian para sa kani-kanilang kampanya mula ika-29 ng Agosto hanggang sa ika-8 ng Setyembre. Sa pamuklat na kompetisyon, sumabak na si Filipina Paralympian Archer Augustina Bantilok nitong Huwebes kung saan nagtapos siya sa ika-28 pwesto sa Women's Compound Open Ranking. At aasahan pa ang pagsipat nito sa medalya ngayong weekend. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ng pagbati at suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paralympians, kung saan aniya walang anumang gantimpala ang makakatumba sa karangalang hatid nila sa bansa. Lubos ang paghanga at pagsaludo rin para sa dedikasyon at sakripisyo ng mga atleta para sa bayan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. 15 gamot sa ilang mga sakit exempted na sa value-added tax. COC filing para sa 2025 elections, wala nang atrasan sa Oktubre. PBBM, dinipensa na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Attorney Topacio, kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Liza Marcos. Philippine team umarangkada na sa Paralympics 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.